Alam mo, before we can get right with God, we need to face what's wrong. And that's sin. Ang sabi ng Bible, there is no one who does good, not even one. Psalm 14:3. At sabi sa Isaiah 53:6, lahat tayo lumiko sa maling daan, parang tupang ligaw. Ang masakit, according to Ezekiel 18:4, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi lahat bad news. Here's the good news. God didn't leave us there. Mahal ka ng Diyos, kaya siya mismo ang gumawa ng paraan para maligtas ka. Sabi ni Jesus, I came to seek and save the lost. Luke 19:10. At sa krus, tinapos niya ang mission niya. It is finished, he said in John 19:30. So, paano ba tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos? Una, aminin mo sa Diyos na nagkasala ka. Next, magpakatotoo at humingi ng tawad. May assurance sa atin ng Scripture. Sabi sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. Pero hindi lang yon. Kailangan mo ring maniwala. Manampalataya ka na si Jesus lang ang makapagliligtas sa iyo. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Romans 10:9. Tanda mo yung kwento ng alibughang anak? Umalis, nagkasala, pero nang bumalik siya, hindi siya pinarusahan. Sa halip, niyakap siya ng ama at nag-celebrate. Ganon din ang Diyos sa atin. He's just waiting for us to come home. Kapatid, gusto mo bang makabalik sa Diyos at magkaroon ng bagong buhay kay Jesus? If that's your desire, you can pray with this all your heart. Let me lead you in prayer. Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala. Alam ko na dapat akong maparusahan, pero naniniwala ako na si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan para sa akin. Tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope you prayed it truthfully and with all your heart. Ngayon, simulan mo na ang iyong bagong journey kasama ang Diyos.